Maligayang pagbabalik sa ating serye ng pagsusuri sa estratehiya at war dossiers. Ako ang inyong host at ngayong araw ay nakatayo tayo sa harap ng isang makasaysayang sandali, isang sandali na titingnan ng mga mananalaysay sa hinaharap bilang simula ng isa sa pinakamabangis na bagyo ng digmaan sa Silangang Asya mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung dati naririnig lamang natin ang malalim na pagkabahala at formal na diplomatikong nota na parang walang saysay, sa loob lamang ng nakalipas na 72 oras, biglang nag-iba ang lahat. Ang atmosfera sa East China Sea at sa Taiwan Strait ay hindi na ordinaryong tensyon, ito ay lumipat na sa kalagayan ng pre-war o pre-digmaan. Ang amoy ng pulbura ay nagsimula ng humalo sa simoy ng dagat nang opisyal na tanggalin ng dalawang higante ng Asya, ang Japan at China, ang kanilang mga pelos na guwantes na nagbunyag ng kanilang mga kamao na balot sa bakal. Una sa lahat, sa diwa ng isang makabayan, hinihiling ko na maglaan ka ng isang segundo upang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang like button. Hindi lang ito suporta para sa nilalaman kundi isang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa karagatan at kalayaan ng ating inang bayan, isang pambansang bayanihan sa gitna ng unos. Ang nakakagimbal na pangyayari ay hindi lang huminto sa pagtatalo sa mga international forum, kundi umakyat na sa aktwal na aksyong militar, mga galaw ng hukbo at direktang banta ng pagwasak. Ang lahat ay nag-ugat sa isang ultimate red line na laging ipinapaalala ng Beijing, ang issue ng Taiwan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tumawid sa linyang iyon ay hindi ang US, kundi ang Japan, isang bansa na kilala sa peace constitution at estratehikong pagpipigil. Ngunit natapos na ang pagpipigil na iyon. Ang punong ministro ng Japan, na nasa tindig ng isang wartime leader, ay naglabas ng mga pahayag na nagpayanig sa Zhongnanhai. Bilang tugon, naglunsad ang Beijing ng isang total campaign mula diplomatiko, ekonomiya hanggang militar upang durugin ang kalooban ng Tokyo. Ngunit ang hindi inaasahan ni Xi Jinping at ng mga general ng People's Liberation Army ay ang hindi pag-urong ng Japan. Sa halip na magpalamig, mas lalo pang pinindot ng Tokyo ang gas pedal na nagtulak sa komprontasyon sa isang mas mapanganib na antas. Ang rurok ng pangyayaring ito ay ang lantarang pagpasok sa teritorial na tubig at ang babalang handang magpaputok na walang katulad sa modernong kasaysayan. Ngayon, sa special report na ito, sisiyasatin natin ang bawat maliit na detalye, aalamin ang mga subtle signals, at imumodelo ang kabuuang chessboard ng kasalukuyang sitwasyon upang makita na ang digmaan ay hindi na isang malayong pananaw, ito ay humihinga na sa likod ng leeg ng Asya. Balikan natin ang pinakamainit na sandali. Nobyembre 15, sa radar screen ng Coast Guard Area 11 Command sa Naha, nagsimulang lumitaw ang mga abnormal na pulang tuldok na gumagalaw ng mabilis. Hindi ito mga fishing boat o merchant vessel. Ito ay isang battle formation na binubuo ng 4 na barko ng China Coast Guard. Huwag po kayong magkamali, tinawag itong Coast Guard, ngunit ang totoo, ang mga ito ay halimaw ng karagatan, armadong-armado. Kumpirmado ng mga Japanese scout ang presensya ng 76mm automatic naval guns na inialis ang takip at nakataas na parang nanghahamon. Hindi ito ordinaryong patrolya o gray zone tactics na madalas gamitin ng China. Ito ay isang military deterrence action, isang hubad na pagpapakita ng lakas na nagpapadala ng nakamamatay na mensahe sa Tokyo. Ayon sa real-time positioning data, mula 10:14 AM hanggang 10:30 AM, ang 4 na warship in disguise na ito ay walang pakundangan na dumaan at pumasok ng malalim sa karagatan ng Minami-Kojima, bahagi ng Ishigaki City. Ito ay teritorial na tubig, ulitin ko, absolute territorial waters ng Japan, hindi contiguous zone o exclusive economic zone. Ang aksyon na ito, ayon sa international law at rules of engagement at sea, ay katulad ng isang higante na winasak ang pinto ng iyong bahay, pumasok sa iyong sala, naglagay ng kargadong baril sa mesa, at direktang tumingin sa iyo nang may mapanghamong tingin. Ang pagmamataas na ito ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng pagtitiis ng Tokyo. Dati, ginagamit ng China ang salami slicing tactics, nagpapadala ng 1 o 2 maliliit na barko upang manggulo at pagkatapos ay aatras.
Ngunit ang pagpapadala ng isang formation ng 4 na heavy-armed na barko nang sabay-sabay ay isang malinaw na military escalation. Ano ang gusto nila? Gusto ba nilang tingnan kung maglalakas loob ang Japan na magpaputok? Gusto ba nilang sukatin kung matibay ang pangako ng US sa pagtatanggol sa kaalyado nito? O mas malalim pa, isa ba itong live fire drill para sa full blockade ng Senkaku Islands, isang paghahanda sa pagsalakay sa Taiwan? Ang mga katanungang iyon ay nakabitin sa himpapawid ng silangang Asya na parang Damocles' sword. At habang ang buong mundo ay naghihintay ng mahinang reaksyon o panawagan para sa negosasyon mula sa Japan, ang Tokyo ay gumawa ng isang bagay na nakakagulat. Sa halip na magprotesta sa loudspeaker, ang Japan Maritime Self-Defense Force ay naglunsad ng isang malakas na psychological warfare. Biglang nagpost ang kanilang opisyal na account ng isang real combat video na tumatagal lamang ng 30 segundo, ngunit nagdadala ng bigat na 1,000 tonelada. Hindi ito magagarang imahe ng parada. Ito ay aktwal na mga kuha ng putukan. Sa video, malinaw na makikita ang mga Type 12 anti-ship missile systems na umaalis sa mga launch pad sa Miyako na may mga puting usok na humihiwa sa kalangitan patungo sa mga target simulation. Makikita ang mga SH-60 anti-submarine helicopter na naghulog ng torpedo sa ilalim ng dagat upang sirain ang kaaway na submarino. Makikita ang Phalanx close-in weapon system na umiikot ng mabilis, naglo-lock sa target at naglalabas ng bagyo ng apoy. At ang pinaka-nakakagimbal ay ang caption sa English na tumatakbo sa screen malamig at matalas na parang katana na kakahugot lang sa kaluban. The warships are ready. The weapons are ready. The operational plan is ready. And we are ready to fire. Ang 4 na salitang ready to fire ay isang transformative change sa doktrinang depensa ng Japan. Ito ay isang direktang, walang takip na babala sa Zhongnanhai. Kung maglalakas loob kayong umusad pa ng isang hakbang, hindi kami magdadalawang isip na pindutin ang launch button. Ito ang pinakamalakas na military deterrence signal na ipinalabas ng Japan sa loob ng higit 75 taon. Ito ang pagtatapos ng panahon ng pagtitiis at ang simula ng panahon ng active defense o mas tama, handa na sa preemptive attack upang pangalagaan ang kaligtasan ng bansa. Bakit naman pinili ng Beijing ang sensitibong oras na ito para magsimula ng mapanganib na provocation? Ang pinakamalalim na dahilan ay nakaugat sa isang pangyayaring pampulitika na bumaligtad sa lahat ng estratehikong kalkulasyon ng China. Ang matalas na pahayag ni PM Sanae Takaichi sa Kongreso noong Nobyembre 7. Sa harap ng daan-daang mambabatas at international media, si Takaichi, na tinaguri ang bagong Iron Lady ng Asya, ay buong tapang na nagpahayag. Kung sasalakayin ng China ang Taiwan, hindi ito usapin ng ibang bansa kundi isang crisis of survival para sa Japan. At sa oras na iyon, gagamitin ng Japan ang kanyang right to collective self-defense. Suriin nating mabuti ang pahayag na ito. Ang collective self-defense ay isang legal na termino, ngunit sa lengguwahe militar, ito ay nangangahulugang sasali sa digmaan. Si PM Takaichi ay hayagang nagkumpirma na kung magpapaputok sa Taipei, aalis ang Japanese Self-Defense Forces. Ito ay isang bagay na laging iniiwasan ng mga nakaraang punong ministro o sinasabi lamang ng malabo. Ngunit si Takaichi, sa kanyang conservative at matigas na tindig, ay pinunit ang kurtina ng malabong diplomasya. Inilagay niya ang Japan sa posisyon ng isang direktang kalahok sa digmaan. Ang mas nakakatakot para sa Beijing ay ang pahayag na ito ay inilabas wala pang 1 buwan matapos siyang manungkulan. Ipinapakita nito na hindi ito isang spur-of-the-moment na desisyon kundi isang national policy na pinagplanuhan ng mabuti. Ang reaksyon ng China ay, siyempre, matinding galit. Ang buong propaganda machine ng Beijing ay umarangkada. Ang Ministry of Foreign Affairs, ang Ministry of National Defense at ang PLA Daily ay sabay-sabay na nagpaputok sa media front. Inakusahan nila ang Tokyo na binubuhay ang multo ng militarismo, ginagawang target ang sarili para sa US, at nagbanta na ang lahat ng isla ng Japan ay magiging dagat ng apoy kung maglakas loob silang makialam sa internal affairs ng China. Naglunsad ang Beijing ng isang 3-pronged diplomatic attack. Ipinatawag ang Japanese ambassador para sa isang pagsermon
naglabas ng travel warning na nagbabawal sa mga mamamayan ng China na pumunta sa Japan at nagbanta na putulin ang mga kritikal na economic supply chains. I-comment at i-like po ninyo para suportahan ang diwa ng paninindigan. Inaasahan nila na sa ilalim ng matinding panggigipit na ito, ang bagong gobyerno ni PM Takaichi ay manginig at babawiin ang kanyang salita at magsosorry, ngunit sila ay nagkamali. Ang lipunang Hapon ay hindi lamang hindi natakot, kundi nagkaisa sa paligid ng kanilang matigas na punong ministro. Ipinapakita ng opinion polls na ang approval rating ni Takaichi ay umakyat sa record high na mahigit 80%. Ang mga mamamayan ng Japan, matapos ang ilang dekada ng banta at panggigipit, ay tila nagising. Nakita nila kay Takaichi ang imahe ng isang modernong samurai na naglakas loob na tumindig upang ipagtanggol ang dangal at seguridad ng bansa. At nang mabigo ang diplomatic attack, napilitan ng China na lumipat sa military offensive sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko sa Senkaku tulad ng nakita natin. Ngunit ang drama ay hindi pa nagtatapos doon. Noong Nobyembre 18, habang nasa rurok ang tensyon, nagsagawa ang Tokyo ng isang unexpected and bold diplomatic move. Sa halip na magpadala ng peace negotiation team, ipinadala nila si Masaki Kanai, Director General ng Asian and Oceanian Affairs Bureau ng Foreign Ministry, patungong Beijing. Ang mga Chinese observer ay nagdiwang. Naniniwala silang nagtagumpay ang kanilang panggigipit at nagpadala ang Japan ng tao upang humanap ng paraan o makipagkompromiso. Ang Wolf Warrior Media ng China ay nagpakalat pa ng fake news na luluhod daw ang Japan upang humingi ng tawad. Ngunit ang nangyari sa likod ng saradong pinto sa Beijing ay isang sampal sa mukha ng mga diplomatikong Chino. Hindi dumating si Masaki Kanai para makipagnegosasyon, dumating siya upang magbigay ng abiso. Pumasok siya sa silid ng pulong, hinarap ang mga opisyal ng China na naghihintay ng pagpapakumbaba at malamig na naglagay ng isang binder sa mesa. Ipinahayag niya na ang posisyon ng Japan sa Taiwan at Senkaku ay immovable, itinatag at hindi mababago. Binigyang diin niya na ang salungatan sa Taiwan Strait ay salungatan ng Japan at ang Tokyo ay hindi aatras kahit 1 milimetro. Ang imahe na ito ay inihalin tulad sa isang ultimatum. Ito ang aming pananaw. Tanggapin ninyo o hindi, hindi kami magbabago. Ito ang paraan ng Japan upang isara ang pinto sa pag-asa ng Beijing na mapilitan sila. At ang pangyayaring ito ay humantong sa isang unprecedented diplomatic drama sa kasaysayan ng relasyon ng dalawang bansa. Wala pang 2 oras matapos magsimula, natapos ito sa isang complete breakdown. Isang mataas na opisyal ng China, si Liu Jingsong, ay hindi na napigilan ang kanyang sarili. Gumawa siya ng isang aksyon na malubhang lumabag sa pinakamababang diplomatic protocol. Tumayo siya na ang 2 kamay ay nakasuksok sa bulsa, namumula ang mukha at inutusang paalisin ang delegasyon ng Japan sa silid ng pulong. Agad namang kinuha ng Central China Television ang sandaling ito. Ipinakalat nila ang mahusay na na-edit na video na nagpapakita kay Liu Jingsong na nakatayo ng mayabang habang si Kanai ay nakayuko, nakikinig sa interpreter. Ibinandera ng Chinese media na ang kinatawan ng Japan ay yumuko sa harap ng 1.4 bilyong Chino at pinuri si Liu Jingsong bilang isang simbolo ng tagumpay at dakilang bansa. Ngunit ang katotohanan sa likod ng propaganda ay agad na sinagot ng panig ng Japan. Nagpadala sila ng protest note, inakusahan ng China ng pag-i-stage ng eksena, lihim na pagkuha ng video at pag-edit ng imahe upang sirain ang reputasyon ng delegasyon ng Japan. Ang tindig ni Liu Jingsong na nakasuksok ang kamay sa bulsa ay inilarawan ng Japanese press bilang bastos, walang pinag-aralan at asal-lansangan, hindi nararapat sa isang diplomatiko na kumakatawan sa isang bansa. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang diplomatic scandal, kundi malinaw na ebidensya ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kontrol ng Beijing. Nang hindi nila mapigilan ang Japan sa pamamagitan ng lohika o puwersa, napilitan silang gumamit ng mga mababaw na taktika upang aliwin ang kanilang sariling publiko. Nang tanungin ng mga reporter tungkol sa resulta ng pulong, si Liu Jingsong ay napilitan lamang na magbulong, "Siyempre, hindi ako nasisiyahan." At nang tanungin tungkol sa atmosfera, ang maikling sagot niya ay,
seryoso. Ang dalawang salitang seryoso ay naglalaman ng isang mapait na katotohanan. Ang Japan ay hindi na natatakot. Sa mismong kabisera ng Beijing, naglabas ang delegasyon ng Japan ng 4 na matitigas na hakbang na direktang tumama sa 4 na sensitibong punto ng China. Una, matinding pagtutol sa banta, napugutan ng ulo ang PM ng Japan mula sa mga opisyal ng China na tinawag itong state terrorism. Pangalawa, agad na bawiin ang mga maling travel warnings. Pangatlo, pilitin ang Beijing na garantiyahan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Japan na nakatira sa China. At pang-apat, ang pinakamahalaga, muling pinagtibay ng Japan ang deklarasyon nito na ipagtatanggol ang Taiwan bilang batas at pambansang patakaran na walang pag-urong o paghingi ng tawad. Kinuha pa ni Kanai ang thick binder ng mga dokumento at direktang sinabi sa mga opisyal ng China, ito ang opisyal na record ng pulong ng Japanese Diet. Gusto ba ninyong tingnan? Ang pahayag na iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ilusyon ng Beijing. Kinumpirma nito na ang pananaw ng Japan ay naging batas na, naging kalooban na ng buong bansa at walang puwersa sa labas ang makakapagbago nito. Ang biglaang paninindigan na ito ng Tokyo ay hindi nagkataon lamang. Nag-ugat ito sa isang estratehikong survival realization matapos ang 75 taon. Kung babagsak ang Taiwan sa kamay ng China, ang Japan ang susunod na domino piece. Ang isla ng Yonaguni ng Japan ay 110 kilometer lang ang layo sa Taiwan. Kung kontrolado ng China ang Taiwan, kontrolado nila ang sea lane na nagdadala ng langis at pagkain sa Japan, ang economic jugular nito. Ang Southern Defense Line ng Japan ay ganap na mawawala. Ang pagkawala ng Taiwan ay nangangahulugang pagkawala ng Japan, kaya't taya ni PM Takaichi ang kanyang political life at ang kaligtasan ng bansa sa Taiwan gamble. Hindi na ito tungkol sa pagtatanggol sa isang neighboring island, ito ay tungkol sa pagtatanggol sa mismong bahay ng Japan. At para ihanda ang pinakamasamang sitwasyon, isang secret operational plan ang binalangkas. Isang plano na kasing tapang ng kabaliwan, ang planong palubugin ang Fujian aircraft carrier, ang ipinagmamalaking barko ng Chinese Navy. Bakit ang Fujian? Bakit hindi ang Liaoning o Shandong? Sa mata ng mga Japanese strategy planner sa Ichigaya, Tokyo, ang unang dalawang carrier ng China ay Paper Tigers lamang gumagamit ng ski jump runway na naglilimita sa take-off weight at range ng eroplano. Ngunit ang Fujian class ay ganap na ibang halimaw. Dinisenyo ito para sa isang layunin, dominahan ang first island chain at putulin ang lifeline ng Japan. Kung magtatagumpay ang Fujian, ganap na mahihiwalay ang Japan. Ang sea lane na nagdadala ng 90% ng enerhiya mula sa Middle East ay makakandado. Ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay babagsak sa loob ng ilang linggo nang hindi man lang nagpapaputok ng isang bala sa Tokyo. Dahil dito, dumating sa isang malamig na kasunduan ang mga opisyal ng militar ng Japan, ang Fujian ang center of gravity ng Chinese Navy. Upang masira ang blockade, kinakailangan itong sirain. At dito isinilang ang anti-ship killer plan, batay sa 3-dimensional coordinated warfare sa ilalim ng tubig, sa ibabaw ng dagat, at mula sa lupa. Ang unang talim ng plano ay ang submarine force, ang ninja ng karagatan na matagal nang binuo ng Japan. Habang abala ang China sa pagdaragdag ng bilang ng surface ships, tahimik na ginawa ng Japan ang art of underwater warfare sa pinakamataas na antas. Ang mga submarinong Taigei at Soryu class ay itinuturing ng mga eksperto sa kanluran bilang pinakatahimik at pinakamapanganib na non-nuclear submarines sa mundo. I-comment at i-like po ninyo para suportahan ang diwa ng paninindigan. Ang kanilang lithium-ion battery technology ay nagpapahintulot sa kanila na manatili sa ilalim ng matagal at gumana sa halos ganap na acoustic stealth. Ang operational scenario ay, sa sandaling may senyales na gumagalaw ang China, isang wolf pack ng mga submarino ng Japan ang palihim na aalis sa mga base ng Kure at Yokosuka upang mag-abang sa mga strategic choke points tulad ng Miyako Strait at Bashi Channel, ang critical exits na kailangang daanan ng Fujian upang makarating sa Pacific Ocean. Kapag ang 1,000 ton giant ng China ay nahulog sa ambush zone, hindi sila aatake ng isahan. Gagamitin nila ang modern wolfpack tactics,
sabay-sabay na magpapaputok ng 10 Type 18 at Type 89 heavy torpedoes. Ang mga ito ay smart torpedoes na guided by fiber optic wire at immune sa acoustic jamming ng China. Sa napakalaking warhead, isang tama lang ng Type 89 sa hull sa ilalim ng tubig at maaari na nitong baliin ang gulugod ng anumang aircraft carrier na ginagawang scrap metal sa ilalim ng dagat ang Fujian sa loob lamang ng isang kisap mata. Ngunit ang mga Hapon ay hindi naglalagay ng lahat ng itlog sa isang basket. Kung malulusutan ang firenet sa ilalim ng dagat, haharapin ng China ang ikalawang firewall na nagmumula sa lupa, ang upgraded Type 12 anti-ship missile system. Dati, ang Type 12 ay isang short-range coastal defense missile, ngunit sa ilalim ng Kishida at ngayon ay Takaichi administration, tahimik na in-upgrade ng Japan ang sandata na ito upang maging isang long-range killer. Ang pinakabagong bersyon ng Type 12 ay may range na umaabot sa 1,000 kilometer at sa malapit na hinaharap 1,500 kilometer. Nangangahulugan ito na ang Japan ay maaaring ilagay ang mga launcher na ito ng ligtas sa loob ng bansa, ngunit maaari pa ring sirain ang mga barkong Chino na nagpapatakbo sa Taiwan Strait o kahit sa Shanghai Port. Ang Type 12 ay nilagyan ng stealth technology at lumilipad ng napakababa ilang metro lamang sa ibabaw ng dagat na ginagawang halos walang silbi ang Aegis Made in China Defense System sa Type 52D at Type 55. Destroyers ng China. Isipin ang isang saturation attack mula sa mga forward islands tulad ng Yonaguni, Ishigaki at Miyako daan-daang Type 12 missiles ang sabay-sabay na aalis, lilipad sa zigzag trajectory, guided by satellite at P-1 patrol aircraft. Sasalakayin nila ang Fujian Carrier Strike Group mula sa lahat ng direksyon na ganap na lalamunin ang fire control system ng kaaway. Ang Japan ay ginagawang Great Wall of Missiles ang Ryukyu Islands na ikinakandado ang Chinese Navy sa loob ng First Island Chain. Ang huling piraso sa Tactical Triangle ng Japan ay ang Naval Air Force, ang pag-convert ng dalawang helicopter carrier na Izumo at Kaga upang magdala ng F-35B stealth fighters ay hindi palamuti. Ang F-35B Lightning II ay far superior sa J-15 o kahit sa J-35 ng China pagdating sa stealth, sensor system at network-centric warfare capability. Sa isang direktang air-to-air confrontation, ang mga Japanese pilot na sinanay sa NATO standards at may doble ang oras ng actual flight kumpara sa mga pilotong Chino ay magkakaroon ng bentahe na makita muna, magpaputok muna at manalo muna. Ang F-35B ay hindi kailangang makipag-close range combat. Ito ay gumaganap bilang isang silent flying command center, kumukuha ng targeting data para sa long-range missiles o gumagawa ng final blow gamit ang stealth anti-ship missile mula sa ligtas na distansya. Siyempre, alam ito ng Beijing. Ang Fujian ay may malakas na escort fleet na binubuo ng heavy Type 55 destroyers na itinuturing na isa sa pinakamalakas sa mundo kasama ang maraming frigates at submarines. Ngunit may isang critical vulnerability na hindi kayang ayusin ng China sa madaling panahon: operational experience at human factor. Ang Chinese Navy ay lumago ng napakabilis pagdating sa dami ng barko, ngunit ang aircraft carrier fleet ay hindi lang steel block. Ito ay isang komplikadong makina na nangangailangan ng seamless coordination sa pagitan ng libu-libong tao. Ang Chinese Navy ay hindi pa nakasali sa isang malaking naval battle sa loob ng mahigit isang siglo. Ang kanilang carrier operation experience ay nasa simulang yugto pa lang. Ang EMAL system sa Fujian ay napakakomplikadong teknolohiya, kahit ang US sa Gerald Ford ay nahirapan sa loob ng maraming taon. Ang pagtalon sa teknolohiya ng China nang walang matibay na operational foundation ay may malaking panganib sa totoong labanan. Isang maliit na glitch lang sa launch system at ang buong air wing ng Fujian ay paralyzed, na ginagawang floating dead airport at madaling target para sa mga missile ng Japan ang higanteng barko. Ang isa pang salik na nagpapalakas sa tiwala ng Tokyo sa kakayahang harangan ang Fujian ay ang geography. Ang island chain ng Japan ay bumubuo ng isang natural arch na nakapalibot sa baybayin ng China. Ang bawat exit ng Chinese Navy patungo sa Pasipiko ay nasa target range ng mga Japanese missile battery.
Ito ang ultimate military advantage. Ang Japan ay hindi na kailangang magpadala ng armada palayo upang hanapin ang kaaway. Kailangan lang nilang manatiling nakatayo sa kanilang island fortresses at hintayin ang Chinese fleet na pumasok sa killing zone. Dahil sa tunay na balanse ng kapangyarihan na ito, naglakas loob si PM Takaichi at ang Japanese Ministry of Defense na magbigay ng matitinding pahayag. Ang handang magpaputok ay hindi lang isang slogan upang aliwin ang tao. Ito ang resulta ng libu-libong oras ng war simulation sa supercomputer kung saan sa karamihan ng mga senaryo, kung ang Fujian ay nag-iisa na pumapasok nang hindi muna wawasakin ang submarine at land-based missile forces ng Japan, wala itong daan pabalik. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa Japan-China bilateral confrontation. Ang tiwala ng Tokyo ay nagmumula rin sa isang higante na nakatayo sa likuran nito, isang kaalyado na nangakong ipagtanggol ang Japan gamit ang buo nitong nuclear arsenal, ang United States. Ang deklarasyon ng Japan na ipagtatanggol ang Taiwan at palubugin ang Fujian ay, sa katunayan, bahagi ng isang mas malaking estratehiya na tahimik na ipinatutupad ng Washington at Tokyo upang higpitan ang kandado sa paligid ng China. Habang abala ang Beijing sa Chinese Great Rejuvenation Dream at pagpapakita ng lakas ng Fujian, tahimik na itinaas ng US at Japan ang kanilang alliance sa isang unprecedented level command and control integration. Nangangahulugan ito na sa digmaan, ang US military at ang JSDF ay hindi lamang magko-coordinate kundi magsasama upang maging iisang kamao, nagbabahagi ng targeting data in real time. Ang F-35 ng Japan ay maaaring mag-guide para sa Tomahawk missile ng US at ang isang US satellite ay maaaring magbigay ng coordinates sa Japanese submarine upang magpaputok. Ang public challenge ng Japan sa China ngayon ay ang unang salvo ng alliance na ito sa political front. Nagpadala ito ng mensahe na ang panahon ng pagiging puppeteer ng US ay tapos na. Ngayon, ang Japan ang tabak ng Asya ay nahugot na sa kaluban at handang tumayo sa frontline. At ang pag-usbong ng isang militarized Japan na hindi na nakatali sa pacifist constitution ang pinakamasamang bangungot para kay Xi Jinping. Sinubukan ng Beijing na gamitin ang military pressure sa Senkaku upang sermonan ang Japan, ngunit aksidenteng sinipa nila ang pugad ng apoy. Ang matinding reaksyon ng Tokyo ay hindi lamang nagpahiya sa Chinese diplomacy, kundi nagbunyag ng isang mapait na katotohanan. Ang red line ng China ay nabura. Kung naglakas loob ang Japan na gawin ito, ang Philippines, South Korea, Australia at iba pang bansa sa rehiyon ay titingin dito at magbabago ng kanilang saloobin. Ang domino effect ay nagsisimula ng bumagsak at ang direksyon ay hindi patungo sa US kundi patungo sa China. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi pa nalulutas. Ang China, bilang isang rising superpower, ay tiyak na hindi lulunukin ang galit na ito. Ang Fujian ay patuloy na sumasailalim sa trials at ang Coast Guard Fleet ay patuloy na umiikot sa Senkaku, nagpapanatili ng psychological pressure. Isang maling kalkulasyon, isang aksidenteng putok mula sa isang padalos-dalos na opisyal ay maaaring mag-trigger sa fuse para sa isang total war. At sa susunod na bahagi, titingnan natin ang chain reaction mula sa Washington at lalo na ang pagkakabuo ng isang NATO Asia, ang huling gintong hoop na dinisenyo upang itali ang dragon ng China. I-comment at i-like po ninyo para suportahan ang diwa ng paninindigan. Kung ang Japan ang matalim na tabak sa hilaga, ano ang naghihintay sa China sa timog? Upang maunawaan ang antas ng panganib ng kasalukuyang sitwasyon, kailangan nating tingnan ang buong chessboard ng Pacific geopolitics. Ang babalang handang magpaputok ng Japan ay ang fire signal para sa pag-usbong ng isang bagong istrukturang pangseguridad, isang hindi formal ngunit mapangwasak na military alliance na tinawag ng mga analyst na NATO Asia. Sa loob ng ilang dekada, nakinabang ang China mula sa pagkakawatak-watak ng mga kalapit na bansa, ngunit ang panahong iyon ay tapos na. Sa ilalim ng tahimik ngunit matibay na koordinasyon ng Pentagon, isang ring of fire ang humihigpit sa baybayin ng China mula Tokyo pababa sa Manila, tumawid sa Canberra at nakakabit sa New Delhi. Ang pinakamahinang link sa ring of fire na ito ang Philippines, ngayon ay nagiging isang unsinkable aircraft carrier na direktang nakatutok sa timog na bahagi ng China.
Tingnan ang Bashi Channel, sa pagitan ng Taiwan at Philippines ito ang vital corridor kung saan kailangang dumaan ang Fujian upang makarating sa Pasipiko. Dati, itinuturing ito ng China na sarili nilang teritoryo. Ngunit ngayon, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsagawa ang Manila ng makasaysayang pagbaliktad. Hindi lamang pinalawak ng Manila ang Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagpapahintulot sa US military na mag-access sa 4 na bagong base, kundi 3 sa mga ito ay nasa hilagang bahagi ng Luzon na direktang nakaharap sa Taiwan. Ano ang military significance nito? Nangangahulugan ito na ang US ay maaaring maglagay ng HIMARS at precision strike missile sa mismong likod bahay ng China. Mula sa mga base na ito, ang firepower ng US ay maaaring ganap na harangan ang Bashi Channel. Ang mga barkong Chino, kung magtatangkang tumawid, ay mapupunta sa killing zone ng Crossfire Type 12 missiles ng Japan sa Hilaga at HIMARS, PRSM ng Pilipinas, US sa Timog. Ang South China Sea Fleet ng China ay maiipit sa loob ng sarili nilang lawa ang West Philippine Sea, hindi makapagbibigay ng reinforcement sa Taiwan front. Hindi pa nagtatapos doon. Isa pang puwersa ang nagpapatalas ng kanilang tabak sa Southern Hemisphere, ang Australia. Ang AUKUS Agreement ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng nuclear submarines. Ito ay isang pangako na gawing isang malaking logistic at long-range attack base ang Australia. Ang Virginia-class at sa kalaunan ay ang SSN AUKUS nuclear submarines na ipadadala sa Australia ay magiging tunay na multo sa ilalim ng dagat. Maaari silang tahimik na mag-navigate mula Indian Ocean patungong South China Sea at maglunsad ng Tomahawk cruise missile attack sa mga military facilities sa loob ng China nang hindi man lang nalalaman ng kaaway. Ngunit ang pinakanakakatakot na senaryo para sa mga general ng Beijing ay hindi nagmumula sa mga conventional weapons. Nagmumula ito sa isang ganap na bagong warfare strategy na inihayag ni Admiral Samuel Paparo, ang Hellscape Strategy. Ang ideya, kung sasalakayin ng China ang Taiwan, hindi muna magpapadala ang US ng aircraft carriers. Sa halip, ia-activate nila ang libu-libong libu-libong suicide drones, unmanned underwater vehicles, at kamikaze boats. Isipin ang libu-libong maliliit, murang drone na may dalang pampasabog na lumilipad na parang ulap ng balang na sumasalakay sa mga slow-moving landing ships ng China sa Taiwan Strait. Sa ilalim ng tubig, daan-daang autonomous UUVs ang automatikong hahanap at magpapaputok ng torpedo sa hull ng mga escort vessels. Ito ay isang asymmetric war of attrition sa industrial scale. Gusto ng US na gawing meat grinder ng unmanned vehicles ang Taiwan Strait, magpabagal sa pag-usad ng Chinese military at magdulot ng maximum casualty sa unang 24 oras upang magbigay ng oras sa mga main forces ng US, Japan, at Taiwan na maggrupo at maglunsad ng decisive strike. Upang ipatupad ang Hellscape Strategy na ito, ipinatutupad ng Pentagon ang Replicator Program na may layuning mass-produce ang mga cheap autonomous systems sa record time. Ito ay isang logistical nightmare para sa China. Maaaring patumbahin ng kanilang anti-aircraft missile ang isang F-35, ngunit paano nila patatamaan ang 10 drone na sabay-sabay na sumasalakay? Ang isang anti-aircraft missile na nagkakahalaga ng 2 million upang patumbahin ang isang 2,000 na drone ay isang economic defeat bago pa ito maging isang military defeat. Nahaharap sa geopolitical net na ito, Japan, Philippines, US, Australia, ano ang gagawin ng China? Tiyak na hindi sila uupo at maghihintay na mamatay. Alam ng Beijing na ang window of opportunity para i-unify ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa ay mabilis na nagsasara. Habang tumitingkad ang alyansa ng US-Japan, lumalakas ang armadong Japan at nagiging mahirap lunukin ang Taiwan. Ito ay humahantong sa isang matinding panganib, maling kalkulasyon at padalos-dalos na aksyon. Ang China ay bali-balitang nagdaragdag ng kanilang nuclear arsenal. Ang mga latest satellite intelligence reports ay nagpapakita ng daan-daang new intercontinental ballistic missile silos na itinatayo. Ito ay isang malinaw na nuclear deterrence signal. Kung makikialam kayo sa Taiwan, mag-ingat, kami ay handa para sa mutual destruction. Bukod pa rito, ang DF-17 hypersonic missile
at ang DF-21D, DF-26 carrier killer missiles ay patuloy na sinusubukan. Gusto ng China na magpadala ng mensahe na maaari nilang palubugin ang mga US carrier strike groups mula sa 2,000 kilometers ang layo bago pa makalipad ang mga eroplano ng US. Ang tensyon ng Japan-China sa Senkaku nitong mga nakaraang araw ay iceberg tip lamang. Ito ay sintomas ng isang strategic distrust kung saan wala ng crisis control mechanism na gumagana ng epektibo. Ang military hotline sa pagitan ng dalawang bansa ay umiiral, ngunit mayroon kayang sasagot kung aktwal na magpapaputok o malulunod ito sa kaguluhan ng electronic warfare at fake news. Ang deklarasyon ng Japan na palubugin ang Fujian ay nag-activate din ng isang unprecedented arms race sa rehiyon. Ang South Korea, bagamat maingat sa diplomasya, ay tahimik na nagde-develop ng submarine-launched ballistic missile at isang light aircraft carrier. Ang India ay nagpapalakas ng kanilang naval presence sa South China Sea at nagbebenta ng BrahMos missiles sa Philippines at Vietnam. Ang buong Asya ay nagiging isang malaking powder keg kung saan nag-iimbak ang bawat bansa ng posporo at gasolina. Isa pang aspeto na hindi madalas mabanggit ngunit kasing wasak ng bomba ay ang economic warfare. Kung magsisimula ang salungatan, maaaring i-coordinate ng Japan at US ang blockade ng Malacca Strait kung saan 2% ng oil import ng China ay dumadaan. Ito ang Achilles' heel ng ekonomiya ng China. Kung putulin ang energy flow, ang war machine at industrial complex ng China ay mapaparalisa sa loob ng ilang buwan. Ngunit sa kabilang banda, ang China ay ang factory of the world. Ang pagputol sa supply chain mula sa China ay magdudulot ng global inflation at economic crisis na magpapahirap sa mga ekonomiya ng kanluran. Ito ay isang mutually assured destruction na senaryo na walang gustong mangyari ngunit pinaghahandaan ng lahat bilang isang praktikal na opsyon. Sa gitna ng sitwasyong ito, ang papel ng Taiwan ay lalong nagiging kritikal hindi lamang sa lokasyon nito kundi dahil sa semiconductor industry. Ang TSMC ay ang pinakamalaking chip manufacturer sa mundo na tinawag na Silicon Shield. Parehong China at US ay hindi makapapayag na masira o mapunta sa kamay ng kaaway ang most advanced chip factories sa mundo. Ang ilang US military expert ay nagmungkahi pa ng scorched earth plan kung sinasakop ang Taiwan, sisirain ng US ang mga TSMC factories upang hindi ma-access ng China ang teknolohiya, isang senaryo na tila baliw, ngunit posible sa walang awang lohika ng total war. Balik sa Senkaku matapos ang matigas na pahayag ng Japan, ang mga barko ng China Coast Guard ay hindi pa tuluyang umaalis kundi lumilipat sa contiguous zone, nagpapanatili ng psychological pressure. Ito ang classic gray zone tactics, panatilihin ang tensyon sa antas na mas mababa sa threshold of war upang mapagod ang kalaban. Ang Japanese Coast Guard ay nagpapagod sa pagtatrabaho ng 24/7. Ang mga Japanese sailor ay humaharap sa matinding mental pressure, nagmamaneho ng mas maliliit na patrol boat, humaharap sa higanteng barko ng China, tinitirikan ng high-power spotlight, binobomba ng water cannon, at alam nilang isang maling maniobra, isang maliit na banggaan, ay maaaring magsindi ng World War III. Iyon ang mapait na realidad sa East China Sea ngayon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa weapons kundi sa mindset. Tinalikuran ng mga Hapon ang post-WWII psychology of defeat. Hindi na nila tinitingnan ang China bilang pinakamalaking trading partner, kundi ang pinakamalaking security threat na hindi pa nila nakita. Ang white paper ng Japanese Ministry of Defense ay nagbago ng wika ng mabilis sa mga nakaraang taon mula sa concern tungo sa grave threat. Ang pagtaas ng defense budget sa 2% ng GDP, tulad ng NATO standard, ay gagawing ikatlong pinakamalaking military power ang Japan sa gastos. Sa matibay na technological at industrial foundation, kapag ang Japan ay ganap ng lumipat sa wartime economy, ang kanilang production capacity ay napaka-nakakatakot. Ang NATO-Asia Alliance, bagamat walang formal na dokumento, ay umaabot na sa unprecedented level ng operational coordination sa battlefield sa pagitan ng US, Japan, South Korea, Australia, at Philippines. Ang mga joint exercises ay tuloy-tuloy at ang radar data ay ibinabahagi in real time. Unti-unti nang nabubuo ang isang unified command structure
upang harapin ang total war scenario. I-comment at i-like po ninyo para suportahan ang diwa ng paninindigan. At sa volatile chessboard na ito, nararamdaman ng Beijing na nasa sulok sila. Ang pakiramdam ng pagiging napapalibutan ang nag-uudyok sa kanila na maging mas agresibo at hindi mahulaan. Pakiramdam nila ay hindi kampi sa kanila ang oras. Ang populasyon ng China ay mabilis na tumatanda, ang ekonomiya ay bumabagal, habang ang kanilang mga kalaban ay lumalakas at nagkakaisa. Nagdudulot ito ng isang mapanganib na window sa susunod na 5 o higit pang taon. Kung nararamdaman ni Xi Jinping na ang pangarap na i-unify ang Taiwan ay nanganganib na mawala magpakailanman, maaari siyang magdesisyon na sumugal bago pa magpahuli. Kaya, ano ang susunod na senaryo? Maglalakas loob ba talaga ang Japan na magpaputok ng Type 12 missile sa Fujian? Ia-activate ba ng US ang drone hellscape sa Taiwan Strait? At ang mas mahalaga, may Black Swan event ba na hindi inaasahan na lalampas sa kontrol ng lahat na magtutulak sa mundo sa nuclear disaster? Ang sagot ay maaaring nasa mga susunod na 24 oras. At sa huling bahagi ng special report na ito, titingnan natin ang mga ending scenarios ng krisis na ito at higit sa lahat kung paano ito direktang makakaapekto sa seguridad at ekonomiya ng ating Pilipinas at ng buong Southeast Asia. Isang malaking bagyo ang nabubuo at walang sinuman ang maaaring tumayo lang at magmasid. Mga minamahal na manonood, nakatayo tayo sa krus na daan ng kasaysayan kung saan ang isang maling desisyon sa Tokyo o Beijing ay maaaring magtulak sa buong mundo sa isang madilim na panahon. Kaya, ano ang magiging katapusan ng chessboard na ito na puno ng pulbura? At ang mas mahalaga, anong tsunami waves mula sa Northeast Asia ang tatama ng direkta sa baybayin ng Pilipinas at ng buong Southeast Asia? Harapin natin ang mapait na katotohanan. Kung magpapaputok sa Taiwan Strait o Senkaku, ang Pilipinas at ang mga bansang ASEAN ay hindi ulitin ko, hindi maaaring tumayo lang at magmasid. Ang South China Sea ay ang arterya ng global economy. Mahigit 1,005 trilyon na kalakal ang dumadaan dito bawat taon. Para sa ating ekonomiya, na may malaking exposure sa export, ang pagharang sa sea lane na ito ay katumbas ng economic disaster. Ang mga oil tanker ay hindi makakadaong, ang mga container ng kalakal ay hindi makakalabas, ang mga factory ay titigil dahil sa kawalan ng raw materials, ang inflation ay tataas ng husto, at ang energy security ay malubhang maaapektuhan. Sa panig militar, mas madilim ang senaryo. Kung haharangan ng US at Japan ang China sa silangan at hilaga, mapipilitan ang China na hanapin ang daan upang sirain ang kandado sa timog sa West Philippine Sea. Ang mga artipisyal na base militar na itinayo ng China sa Spratlys at Paracels ay hindi na magsisilbing forward stations kundi aktwal na fire fortresses upang lumikha ng isang safe buffer zone para sa kanilang armada. Ang mga HQ-9 anti-aircraft missiles at YJ-12 anti-ship missiles ay ipapakalat ng maramihan. Sa oras na iyon, hindi lamang ang ating soberanya ang nanganganib, kundi ang survival space ng mga coastal states tulad ng Philippines, Vietnam at Malaysia ay siksik na siksik. Ang isa pang nightmare scenario na inibabala ng mga strategy analyst ay, kung naipit sa sulok, maaaring ideklara ng Beijing ang isang Air Defense Identification Zone sa buong South China Sea na pipilitin ang lahat ng civil at military aircraft na humingi ng pahintulot sa kanila. Ito ay gagawing parang sarili nilang lawa ang international waters ng WPS na direktang hahamon sa soberanya at core interests ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Ang paninindigan ng Japan sa Senkaku ngayon ay isang malinaw na aral para sa atin. Kung walang sapat na deterrent power at bakal na kalooban, ang international law ay walang saysay na piraso ng papel sa harap ng baril ng makapangyarihan. Kaya, ano ang ending scenarios para sa kasalukuyang krisis ng Japan-China? Maaari tayong mag-imagine ng 3 pangunahing direksyon. Scenario 1, Bagong Cold War. Ito ang pinakaposible na senaryo. Patuloy na magpapataasan ng tensyon ang magkabilang panig ngunit magpipigil na hindi mag-umpisa ng hot conflict. Ang Japan ay magpapatuloy na magtaas ng defense budget, magre-revise ng constitution upang magkaroon ng preemptive attack capability at hahalik sa alyansa nito sa US.
Ang China ay gagamit ng Coast Guard at aircraft upang manggulo sa gray zone. Ang East Asia ay mahahati sa dalawang bloke na magkatunggali, ang US-Japan-South Korea-Australia axis at ang China-Russia-North Korea axis. Ang ekonomiya ay magkakawatak-watak at isang bagong Iron Curtain ang bababa sa Pasipiko. Senaryo 2. Limitadong salungatan. Isang banggaan ng barko o isang aksidenteng pagbaril ng eroplano ay maaaring humantong sa isang localized naval battle sa loob ng ilang araw o linggo. Sa senaryong ito, sa teknolohikal at subsurface warfare experience na bentahe, may kakayahan ang Japan na magdulot ng malaking pinsala sa Chinese fleet na pipilitin ang Beijing na makipagnegosasyon upang maiwasan ang kahihiyan. Ngunit ang presyo ay ang ganap na pagbagsak ng relasyon sa diplomasya at kalakalan na magtutulak sa dalawang pinakamalaking ekonomiya sa Asya sa malalim na resesyon. Senaryo 3. Araw ng paghuhukom. Magdesisyon ang China na maglunsad ng total attack sa Taiwan at tutuparin ng Japan ang pangako nito na sasali sa digmaan. Ia-activate ng US ang security treaty at sasalakay sa mga inland bases ng China. Bilang tugon, maglulunsad ang Beijing ng tactical nuclear missiles sa mga US bases sa Japan. Ito ang senaryo ng World War III kung saan walang mananalo, pagkasira lamang, bagamat mababa ang probability dahil sa pag-usbong ng ultranationalism sa magkabilang bansa, walang sinuman ang maaaring alisin ang posibilidad na ito. Sa pagtingin sa buong sitwasyon, ano ang aral na maaari nating makuha? Ito ang walang hanggang katotohanan ng power politics. Si Vespasian para bellum, kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Ang Japan ay napakamatagal nang natulog sa kayamanan nito, naniniwala sa peace na dulot ng constitution. Ngunit nang ang mga Chinese warships ay nagtutok ng kanyon sa kanilang teritorial na tubig, nagising sila sa realidad na ang kayamanan na walang military power ay masarap na taba lamang sa harap ng lobo. Ang pagkabalik-loob ng Japan mula sa isang pacifist state tungo sa isang military power na handang magpaputok ay isang global shock. Nagpadala ito ng isang matinding mensahe sa bawat bansa sa rehiyon, kasama na ang Pilipinas. Sa isang mundo ng kaguluhan kung saan ang law of the jungle ay unti-unting pumapalit sa rule of law, ang internal strength at will to self-reliance lamang ang tanging maaasahang sandigan. Hindi tayo maaaring umasa sa kabaitan ng iba o sa proteksyon ng dayuhang bansa. Ang deklarasyon ng Japan na palubugin ang Fujian ay maaaring bluff lamang o isang tunay na plano, ngunit anuman ito, nagtagumpay ito sa pagpapabagal sa pagmamataas ng Beijing. Pinatunayan nito na kapag ang isang bansa ay naglakas loob na tumindig, tumingin ng direkta sa mata ng kaaway at magsabi ng hindi, ang kaaway na iyon, gaano man kalaki, ay magdadalawang isip. Ang loto sa Senkaku ay hindi pa tapos. Ang mga barko ay patuloy na umiiyak, ang mga radar ay patuloy na naghahanap ng target at ang mga daliri ay nakahanda sa launch button ng missile. Ngunit may isang bagay na sigurado, ang Asya kahapon ay patay na. Isang bagong Asya, mas mapanganib, mas matindi, ngunit mas tapat ang nabubuo. At sa gitna ng bagyo na iyon, ang mga may mainit na puso at malamig na ulo na may masusing paghahanda sa lahat ng aspeto lamang ang makakatindig at mapoprotektahan ang sagradong soberanya ng ating inang bayan. Maglakas loob ba talaga ang China na tumawid sa huling red line? Magpapaputok ba talaga ang Japan ng unang putok o isang bagong kaayusan ang itatatag sa dulo ng baril? Ang sagot ay nasa harapan natin. Ngunit tandaan, ang kasaysayan ay palaging isinusulat ng mga nagwagi at sa walang awang laro ng kapangyarihan na ito, walang puwang para sa kahinaan o pag-aalinlangan. Salamat po sa inyo at sa inyong pagsama sa amin sa special report na ito tungkol sa Japan-China War Dossiers. Kung nakita ninyo na may halaga ang pagsusuring ito, huwag po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe button, iyon ang notification bell, at i-share ang video na ito upang kumalat ang katotohanan. Iwanan po ninyo ang inyong komento sa ibaba. Sa tingin ninyo, kung magsisimula ang digmaan, aling bansa ang magwawagi sa huli, ang Japan ba na may pinong teknolohiya o ang China na may overwhelming number? Ang bawat opinyon ninyo ay isang mahalagang piraso upang makita natin ang buong larawan. Ako ang inyong host, nag-uulat
Mula sa Strategic Situation Room, paalam at hanggang sa muli.